tanghali po, oras na para sa may init na balita. Mga kapuso, mula po sa Villamor Air Base, ililipat na sa Camp Aguinaldo ang Oplan Salubong para sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda na lumilikas patungo Metro Manila. Ang volunteers po sa Villamor nagrereklamo dahil po sa kawalan umano ng tamang koordinasyon sa hakbang na ito. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? San Mateo Rizal, 6. San Mateo Rizal, Pia, buong umaga nagkakaroon ng kalituhan dito sa mga volunteers sa Villamor Air Base sapagkat hanggang alas 12 na lamang dapat ng tanghali silang mananatili dito dahil lahat ng kanilang setup dito ay supposedly ililipat na lahat sa Camp Aguinaldo. Ngayon ang problema ng mga volunteers, Pia, wala naman daw sila makausap. Hindi nila malaman kung kanino sila makikipag-coordinate sa kanilang paglipat ng pagbibigay ng tulong papuntang Camp Aguinaldo na sa kanilang pagtatampo ay parang sinasabi pa nilang mukhang hindi naman na raw welcome yung kanilang tulong. Ngayon hanggang alas 12 ng tanghali dapat nakapag-pack up na sila. Ang problema tuloy dahil sa announcement na yan ng AFP ay yung tuloy kanila mga volunteers, halimbawa itong Oplan Hatid, volunteer drivers sila, tsaka yung mga volunteer na private car owners na nagpupunta rito para magbigay ng libreng sakay, hindi na nagdatingan ngayong umaga dahil akala nila hinto na yung kanilang Oplan Hatid dito sa Villamor Air Base. Marami pang nagdagsaan hanggang tumbong umaga nito, 3 a.m., 5 a.m. p.m. May dumating pang mga batches mula sa Giwan, mula sa Tacloban. Kaya meron pa mga iyahati dapat. Ngayon pumunta rito si Colonel Ernesto Ocol ng Air Force kanina para bigyang linaw na inire-relax na nila yung 12 noon deadline na yan para sa mga volunteers dahil aminado sila na yung Camp Aguinaldo ay hindi rin naman handa pa para sumalo ng operasyon ditong Oplan Salubong. Kaya nagpapatuloy ngayon, yung nakikita yung live na kuha, nagmamadali silang ma-dispatch yung marami nating kababayan para makauwi sa iba't ibang punto itong mga biktima ng Bagyong Yolanda na may kanya-kanyang pamilya sa mga malalapit na lugar. For example, Cavite, Laguna, Montalban, Rizal, meron din kahit sa Taguig at sa Parañaque. At isa pang kalituhan dahil marami nating kababayan palapia kahit na may kamag-anak dito sa Metro Manila, at meron ng nauwi ang kamag-anak, nagpapabalik-balik din pala rito sa relief hub na ito ng Villamor dahil nagpapatuloy yung kanilang pagkuha ng relief goods, yung kanilang mga personal needs, yung mga damit, mga gamot o anumang mga medical services na makukuha nila rito dahil higit pa yung kailangan nila, hindi naman yung kanilang matitirhan lamang sa Metro Manila at kundi yung pagpapatuloy ng kanilang makukuhang relief sa gobyerno. Pia. Mark, linawin lang natin, no? Kasi itong Villamor Air Base, kung nasan yung mga volunteers, iba pa ito dun sa Tent City, di ba? Na nandun sa Villamor Elementary School. Ibig ba sabihin, pati yung mga nasa Villamor Elementary School na Tent City, kailangan rin bang ilipat? Ano ba yung dahilan na ibinigay nila kung bakit kailangan alisin mula sa Villamor Air Base yung relief operations? Kanina, Pia, yung binibigay nilang katwiran dahil daw mas malaki yung lugar sa Camp Aguinaldo, yung Joint Task Force na lugar na paglilipatan nitong operasyon na ito. Kanina sabi ni Colonel Ocol, maliban doon, mas mainam daw kung doon sa Camp Aguinaldo dahil nandun daw ang NDRRMC, nandun din daw yung parang Command Operation Center ng DSWD. Kumbaga mas masicentralize nila yung operasyon kaysa sa dito sa Villamor. Tama ka, iba pa no, dahil sa Pasay Local Government yung Tent City na tinutukoy mo, na nakita naman natin, malaki rin yung kanilang paghahandang ginawa. May mga folding bed sila doon, may mga tent sila na sinetap na hanggang kanina umaga, 15 families lang naman yung nananatili doon. Kasi yung mga pumupunta naman dito sa Villamor, Pia, ay wala namang intensyon na manatili dito sa Villamor. Ito yung mga pamilya na karamihan sa kanila may kamag-anak na pupuntahan. Talagang drop-off lang ditong sa Villamor Air Base. At yung iba naman na talagang dahil sa trauma lang na inabot sa Visayas, ay lumipad, napapila sa C-130 at sumakay, ay yan naman yung mga ilang pamilya na kinukuha ng DSWD papunta naman sa Fabella Center sa Mandaluyong. So, yun, well, sayang naman din yung setup na yun sa Pasay City na sana'y pwede pang pakinabangan
kung pwede rin malipat sana yung setup na yung papuntang Camp Aguinaldo. Ang problema lang, general sentiment nga ng mga nagboboluntaryong ito dito, ay wala silang makausap kung paano yung sistemang gagawin nila, paanong pagpapack up at paglipat sa Aguinaldo at sino naman ang tatanggap sa kanila doon, pagbubuksan ba sila ng pintuan doon para mag-set up din. Yung mga bagay na yun ay wala pa, hindi pa naipapatupad hanggang sa mga oras na to. Kaya nirelax din naman yung 12 noon na deadline na yan, Pia. So, Mark, kasi so far, kapag yung mga volunteer gustong pumunta dyan, nakikipag-ugnayan sila sa Philippine Air Force, tama ba? At syempre, kung lilipat sila sa Camp Aguinaldo, hindi na Air Force ang may hawak nun? Oo. Pitong Tejeros, Makati. Sino may... Oo, hindi na, pero supposedly ganon. Ang unang pronouncement nila, yung paglipat sa Camp Aguinaldo, hindi na hawak ng Air Force yun. Pero kanina nga, dahil nga sa kalituhan na nangyayari, nagpunta rito sa area ng mga volunteers si Colonel Ocol at nagpresenta na o sige, ako na lang ang inyong kausapin at ako na lang ang makikipag-coordinate sa Camp Aguinaldo at kanyang in-inform yung mga volunteers dito, yung mga tents sila at mga setup na hindi naman namin para puwersahin kayo at 12 noon maya-maya lang ay paaalisin na kayo rito sa Villamor dahil aminado nga yung Air Force na yung Camp Aguinaldo ay hindi pa rin naman pala handa para tumanggap doon ng OPLA na salubong. Kaya in the meantime, sige, kung hindi pa handa ang Camp Aguinaldo, tuloy-tuloy lang yung operasyon dito ng mga volunteers. Pero Mark, kaninong desisyon? Sino yung nag-inisyatibo na ilipat ang mga volunteers? Decision ba ito ng Air Force o DSWD mismo ang nagsabi na nais nilang ilipat yung relief operations? Nako, we just got the announcement from Colonel Ocol, na tagapagsalita ng Air Force. But I think it's top level ang decision na yan sapagkat ang sinasabi ni Colonel Ocol, this is beyond Air Force dahil ang tinutukoy niya na coordinating body ay national government talaga, NDRRMC, DSWD na ito ay lagpas lahat sa Air Force. Kaya kung sino ang tao na isang pinakamataas na taong nagsabi na mas marapat lamang na ilipat sa Camp Aguinaldo ay hindi malinaw. It's a government decision na in-announce lang sa atin ni Colonel Ocol, Pia. Nako Mark, sabi mo nga, pinalawig naman nila yung 12 noong deadline. Sa video na nakikita namin dyan sa likuran mo, parang talagang matatagalan yan. Meron ba silang tansya kung let's say matuloy na nga yung paglipat, gaano katagalo? Ano kayang oras nila maipapatupad dito? Kenilyn, where are you? Kenilyn. Nako, wala silang binigay na ganyang oras or within the day. In fact, kanina nga parang sa interview namin kay Colonel Ocol, ang nasabi niya pa nga within the week, parang gano'n na. Siguro dahil sila rin ay hindi rin nila masabi kung kailan magiging handa yung Camp Aguinaldo na tumanggap doon. Dahil ang magiging sistema, pag natuloy na yung ganong setup, mawawala lahat dito ng volunteers. Tapos lahat ng bababa dito sa Villamor mula sa mga C-130 ay isasakay ng bus ng government, at dadalhin sa Camp Aguinaldo, doon ipoproseso. So doon naman magdi-distribute ng relief goods, doon sila ipoproseso, doon naman sila iahatid sa kanilang mga kamag-anak mula sa Camp Aguinaldo at hindi na sa Villamor, Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.